Directors Manual, page 2, ang sabi dyan, we have not been called to entertain the youth, but to let them. Kasi kalimitan kasi, di ba, may feeling tayo minsan pagka hindi ako masiyahan, kasi kinakailangan ma-entertain tayo para mag-enjoy ako sa group. Maging sa loob ng ating church. Itong quotations na ito ay ating dinadala sa ating mga leaders ng church. Sa loob ng church, huwag nyo i-entertain para mananatili, kundi inilid natin ng ating mga young people to stay. Kasi kalimitan sa ating mga young people, pagka hindi sila nasiyahan, hindi na mag-enjoy na alis na sila kung saan sila mag-enjoy. So within our church, event ng ating church, mga event ng ating church, hindi kayo i-entertain, kundi tuturuan at igigigya kayo. Kaya paging sa Voice of Youth, ganun din. So we have not been called to entertain the youth, but with them, base sa Conference Director Manual. Alright, let's proceed. Puntahan natin ang mga coordinators kung paano mabubuo ang isang team. Okay na dyan? Isa-isahin natin. Meron tayong tinatawag na overall coordinators. Mayroon tayong associate coordinators, health coordinators, music coordinator, prayer and coordinator, supplies, iron sound, documentations and communications, interest, beauty, interest, anticipations, children coordinators, answers and decoration, etc. as the team did it. So yan ay katinilan nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag isasama ng extra 11 or 12, whatever, ay narito. Hindi natin sinama dyan ang speaker kasi ang totoo niyan, ang mga speakers wala rin magtatrabaho ay kundi buglatin ng Biblia, pag-aralan at mag-aral kung paano i-deliver ang message. Imabansin niyo wala speaker dyan. Matik man. Part siya ng team, ang speaker. Alam niyo kung ano ang merong malaking ginagampanan sa BOY? Itong mga coordinators na ito. Lalo higit, itong overall coordinators. Yung associate niya, coordinators, ay assist sa iba sa pagkasakit. May tagapasaya na naman. May tagapasaya. Siya yung mag-aral. So yung associate, if ever na medyo malaki ang ating coordinator overall, may sakit o what, that associate will do the work. Okay? So sinipin natin, isa-isa yan, ngayong gabi, para makita natin, then after this, makapag-design kayo, if ever na mag-join ako sa DUI, ito, kaya ko ito, pwedeng ako maging ganito, para masilip natin. Alright, number 1. Ang problema ko naman, pag nalaman nyo, ayaw na kayo, kaya pala. Okay, overall coordinator, ano ang trabaho? Ariyan. Father of the team. Ibig sabihin na lang ang tawagin ng ama. Protection sa kanyang team, guide, gabay, magtuturo, mag-arrange, magpa-plan. Kapag nagutom kayo, ang inyong gagawin ang overall coordinator. Pag nakita ng overall coordinator na ang bigas ay 1 word na lang, maghahanap na. Kung walang pabili, ay matutulog kapagkakuha ng bigas na walang pera. Alam niyo ba yung istorya ng mag-ama? Tungkol dito? Sa minong kapasan. Magsahin na. Sabi mo, tayo, wala akong bigas. Sabi mo, sa lagot ng iyan, matutulog magsahin kaya walang bigas. Matalin na naman yung bata. Okay tayo. Kinalampag ang kusina, pati kaldero, kinalampag. Nung nakaralang na talaga sa gutom na yung mama, lipas na ilang mga oras. Anak, kakain na? Kakain, kain ako. Ilagay ang kaldero sa gitna ng lamesa, meron lang, may kusara ng pera. Pagkukunan na pagkukunan ng kaldero, wala naman. Wala rin ulam. Anak, ba't walang kanin dito? Walang ulam. Matangay naman kung ang kumain na walang kanin. Ano sa palagay, magaling ang nabalan sa Voice of Youth. Kung kayong mga galing sa visitations, pagdating nyo doon kayo makain, tatanungin nyo ang coordinator. Kuya, ano ito pa rin? Sabihin mo yung iba, mata kayo, matutulong mo kayo lang. Ano sa palagay nyo? Tatanggol mo ba ang hindi nyo? I think so, mapapabuti. So, father of the team. Ibig sabihin, father of the team, pwede kayong mag-share ng inyong burden. Pwede sabihin kung sino nang naligaw sa inyo na ayaw nyo.
concern sa team, sa voice of it. Alright? Pag wala naman doon concern sa voice of it issues, ay sarili din muna. Bahala kayo malulog sa problema ba sa dito. Okay, two, assistant of the speaker. If ever na speaker ay nagkasakit, hindi makapagsalita, napalamihan tayo ng screen, wala na boses sinalabas, the overall coordinator will go the job. Baka wala na lang coordinator. Dalawa ko lang lagi. Malaking ginagalawan ng coordinator. Kaya ako lang estudyante, sinabi ko sa kanina, maraming time naging coordinator ako. Nagustuhan ko yung part na naging coordinator. Bagaman may kaligahan, pero parang ang laki ng blessing after na matapos yung ministry. At alam niyo ba kung bakit? Kami ay sa aming family, lumalaki ng mga kapatid. Yung ate ko, sunod na ate Ube, sunod ako, din sunod na bunso sa akin lalaki, din bunso na akin babae. Ngayon, nung ako'y pag-coordinator, marami na akong kapatid kasi lang natawag sa akin kuya. Lahat ng kalisama ko ay kuya. Until the time na maintindihan nyo yung work at tungkulin ng coordinator, maraming magmamahal sa inyo. Kaya pag namatay tayo ng coordinator, maraming natin. Kasi dapat nagtulungan sila hingga mahal. Huwag hindi tayo namatay lang. Alright, let's see it. Assistant to the speaker. Good. Overseer of all committees. Kaya silipin, parang pahipot-hipot namin sa children na dahil ng bata wala naman tuturo. Lahat yan. Lahat ng bawat part ng member ng team ay meron siyang pakit. Kasi kung minsan, pag dumating sa doktor na, ano pakit mo? Ay, ito'y akin. Pag gano'n naman yung kasama nyo sa team, wala mga makikita kayo mabuti. So, hayaan nyo ang inyong overall coordinator, if meron kayo ng mintis na nagawa, ay kakalagay siya sa isa. Siya sa inyo. Gising. Siya yung work ng overall coordinator. Pagka ang visitation coordinator ay walang nakalatan ng sino may bisitahin that day, inakalagay din niya. Nasaan ang lista? Sino dadalawin? Pag nakita ko sa program ng lista mo, hindi nyo kaya ito. Ito lang ang inyong dadalawin kasi buhulin nyo ng ilang oras lang. Ito siya babalikin ito na kayo naman yan. Laging i-check yan. Music, lalo na. So lahat, overseer of all committees sa team. Alright. Number 4, presides planning and evaluations. Ito pagka kayo po ay nightly na rin ang kalimitan ng evaluation nightly. Tapos po ko doon sa church. Kasi kung ano yan, may mother church kayo naman kung pinag-iipuran. Pero ang pinaka-masela ng evaluation ay sa group. Pag uwi nyo sa bahay, okay, ay mag-i-evaluate na agad. Lalo din sa pagka-umaga kung nagkakawin. Pero, huwag nyo uubusin ang time ninyo sa evaluation. Yung time na tulog. Kaya pag pinaka-the best natin, pag nag-start kayo ng tama, itatapos nyo ng tama. Napakapangit kapag ang DOY ninyo ang 90 matatapos kayo ng 9:30. Magpupintunan, evaluation na alas 10, kalimitan ng tulog na alas 12. Ay kung mag-uusap pa kayo doon sa bahay na tinitin nyo ng team at ipa-evaluate. So alam na alas 12 kayo doon. Pagkatulog, early in the morning, kung makakaroon kayo doon, gising kayo alas 4, hindi kayo nakatulog sa ministry. Pabigat kayo ng ministry. Kasi pag nagkasakit kayo, sagutin kayo ng ating Diyos. So, ibig sabihin, ang ating planning sa nightly meetings ay hindi mag-isip ng time. Mas maganda pag 9:30 or 10, tahimik ang lahat, sarado ang bibig, sarado ang mata, tulog at the time 10 o'clock. Pinaka na yung 10 ng tulog ninyo. Pinakamaaga is 9:30. Talagang iingat nyo yan, yung inyong pag-present ng planning at evaluation. Straight to the point. Ano gagawin nyo bukas? O bukas,
Sa music, anong kakantahin sa aralan? Tak, tak, tak. Okay, listahin. Sa presentation, sino yung bisitahin bukas? Tak, 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 tak. Sa umaga ito lang yung bisitahin. Alright. Sa hapon ito bisitahin. Okay, program bukas. Okay, okay na. Lahat ng singers, okay na lahat na. Okay, good. Shut na. Shut na lahat, shut na. Pag shut na lahat, okay, let's pray. Tapos sa prayer, pasok sa mga hobbies ninyo para matulog. Huwag nyo mga i-check-check-check-check ng mga usapan. Hindi na. Direct to the point kasi ang kahit ninyo ay hindi pag-work para sa inyo. Kasi nasubukan, bakit pinamig ka, nasubukan ko na po. Sa dami ko lang sinabi sa inyo, 7 years ang pinuhay ko, summer na sem break, December break, at saka summer break. Alam niyo ba, sa 17 ng every 2 weeks na puro po yan. Mayroon pa kami tinatawag na midnight prayer sa interest. Katululugan namin ng 11:30, gigisingin kami ng alas 12. Yung kasarapan ng gigisingin ka para mag-pray. Kasi pag-pray niyo yung interest. Pagkatapos gigising kayo ng alas 4 para makarana. Sa loob ng 2 linggo, nakaranas ako, mga kapatid. Magkakagabang ito sa inyo para huwag na maulit. Nang tumulog kami ng alas 11, kaya ginising kasarapan. Siyempre, masunurin ka kasi sumunod sa iyo, coordinator. Ay di pupunta ka naman sa sala para pupunta ng pray Lord. Alam ba, ang Lord ko noon ay parang Arabo, nakatuwan. Nasa saling ng puwet ng Diyos. Lord yun, nagpe-pray. Ay sama ng prayer kasi mga pangalan na interest ay nagpe-pray. Nakaamin na pala sila, nakaalis na pala sila, nagbalikan na pala sila sa kahigaan. Dalawa kami nakatira ng katuwan, hindi kami ginising. Sarap ng tulog natin. Namalayan namin nung kami ginising, alas 4, mag-aaral na na. Buti na lang naman ko naman sa akin, hindi usok camera. Eh kung ngayon, naku, lahat may cellphone. Bingo! Ito po sa kan. Huwag yung pupusok ka lang natin kasi may data privacy. Kakaproblema na yan. So, i-avoid natin ang pag-consume ng maraming oras evaluation na pag-uusap ay ratatatat walang mga direction. So, i-less. Sa evaluation, direct to the point. Ano ang kulang? Anong napansin nyo? Kulang kayo na. Medyo may gap ang health at saka yung music. So, okay. Ayusin na kayo. Ganun lang. Simple. Huwag nang sisihin. Alright? So, preside sa ating overall coordinator na planning and evaluation. Ito pa. Dagupuntahan yan sa preside planning. Kaya kung bakit binubuo na natin ang team? Kasi ang planning niya December. Supposed to be dapat po ng team ninyo. Kasi ang coordinator, bago mag-actual binuhay, ay nakafunction na. Kakausapin din ang grupo, kukumustahin na ikaw music, may lista na ng mga songs, na ipapakanta. Baka magpakanta pa kayo ng Father Abraham. At kung ano mga action song, at minsan ay parang hindi na masyadong akma para sa atin, kung ano na lang sa masari pakanta. Nakalista na ba ang mga pang-special number ng mga topic? Nakahanay na ba ang topic ng speaker para yung awit para sa tinatawag na appeal song ay maiakma? Before ng actual, nire-replay na yun ang oral at nakapag-meeting kayo. Yan yung presiding ng planning. Kaya napakalaga kung bakit hindi yung sa alakay ng meeting kapag nandun na actual, walang kayo pinag-usapan na pinaka-direction kung bakit kayo nalulina. Before ng actual, ipag-plan ng meeting na kayo. Okay, give direction to how the team reach the goal. Okay. Ang goal natin mga kapatid, hindi number of baptism ha. Baka kasi mamisunderstood natin. Hindi ang goal ay baptism. Ang goal natin, it's out to you, na member ng team, ay magawa niyo ang pinakamabuti niyo para ang ministry ay happy. Kasi ang baptism, pag ating sinurrender sa Panginoon, the Holy Spirit will do the work. Kumbaga yung mabibinyagan, yan ay kumbaga ay reward ng Panginoon sa inyo para masaya tayo sa ating ministry that 2 weeks ay merong lumapit sa Panginoon, dinala ng Panginoon ng kabay na gawin niya. Ang ating goal talaga dito, ang bawat may bahagi ay magampanan niya sa pinakamataas na porsyento na kakayanan niya ayon sa kanyang capacity na meron siya. Yun ang ating goal.
lahat mag-function to the max o kaya. Pero kung ang kaya lang niya 70%, the problem at least inihit niya yung 70%. Na pagdating sa sunod na pagkakataon, may perfect 100 or more ang inyong performance sa DOI. So ang goal natin na hindi lang practicein, kundi yung inyong actual na magagawa sa bawat function na mayroon kayo sa inyong team. Okay. Next, assign the participants of the nightly overall. Okay, music coordinator, sinong special number before the help, sinong special number before message, sinong appeal song, sinong prayer, opening prayer, sinong closing prayer. Kasi kung minsan, pagkatapos ng opening song, magtitingin na siya. Hindi, sa nightly meeting, i-avoid na natin yung ganun. Nandun na nakahanin niya. Pasok! Pagkas niya ng break, pasok! Tuloy-tuloy, hindi. Ay, wala tayong magandang mahihila. Napapansin niyo, sa church natin, pag gano'n ang mga lapses ng ating church worship, na parang ang worship ay parang napapawasan ng kanyang yung intense ng worship. Alam mo natin, abala na ako sa pagkukulang. Talagang pag minsan tatlo pa, nakakaras pa kayo ng mga special number. Tagal na kayo ng pasok na to, nakatinig na doon kayo doon, hindi mo pala na-alis yung sa operator ng message nyo, 30 minutes na. Inabot, hindi ba nagkaganda? May nakaranas niya. Ako, sabi ko, pag ako on my part, ay yung tagal na ako nakatindig doon, wala pa ako sasabihin mo akong special number. Pag magtindig ko doon, mag-doon after the next nalalaman mo wala pang instrument na ganyan, sound system, kita-kitara pa ang gagamitin sa paninet. Pagdating doon sa harapan, hindi doon pa ako tuturo. Ang haba ng panahon! Bakit natin masabi doon na ako'y tinuro na si gitara? Siguro hindi nyo na magigets yan kasi ang atin kasi ngayon puro may musuhan. Ang magigets yun kapag istorya ko, ibinigay niyo yung musuhan, kapag pinutin di magkandaili, may hugot din, tinanggal na yung holder na cellphone, saksak ulit. Ano ba yan? Kaya yung mga kapunta, kaya yung overall coordinator, sa araw pa lang nag-prepare na. Testingin ko yung tapos na pagbuwag-buwag pa yung instrument nila. Medyo iniaayos yan natin yung overall coordinator. Okay? Mga participants. Alright. Ano pa? Yan, program. And then, serve as the timekeeper, overall coordinator. Kaya, sa help, kasi yun lang major na help at saka sa message, di ba? Inaalam na, help. Kung ikaw help ay 10 minutes or 15, kasi pilipitan ko sa BOY, huwag kayo mag-lecture ng parang masyadong technical, kung scientific, no? Kalimitan mas maganda sa ating ay mga health tips. Maiksi lang. Okay, help. Ang pinakamahaba mo ay 7 or 10. Pagka 7 na parang pinakaano, okay lang po rin na parang nahama pa, magbibigay ng signal. Kasi pagka kaya na ginanahan niya ng mga picture, alas 8 na lang picture pa rin. Ay nag-umpisa kayo 6:30. Kung kayo natatayo yung speaker. Ay supposed to be ang special music ay pinakamahaba ay 4 minutes lang. Pero dahil lang sa hindi prepare, nakatindi din doon na 5 minutes na yung malakakanta, ay di talagang matatapos ang inyong nightly meeting sa abutin kayo ng mga 9:30. So talaga makakarap kayo ng mga 11. Ay magpupituhan kayo pag-uwi. Ay kalimitan yung sa BOY ay ang kain na pagkatapos ng nightly meetings. Pero mas maganda na magawa niyo bago mag-umpisa ay nakadaan kayo ng matunan. Hanggat maaari, akala ko sa itong coordinator. Kung sino man sa inyo magiging coordinator, inyong gawa ng paraan na bago pumunta sa lugar para sa inyong actual na nightly meetings, mas maganda kayo ay nakapag-stomach development.
kung sakasakaling, mas kung nagugutom naman na pagkatapos, kung kayo nagugutom, at least nakakain na kayo ng hapunan, kung kayo nagugutom, at least may prepare kayo sa saging, kamote, huwag ng kanin ulit, saging kamote. Tubig kaya upang mag-close bago matulog. Yan ang inyong gagawin. Basta at least makakain, mas maganda na. Kasi hindi rin po kung matapos kayo ng 9:30, kakain kayo matutulog din ng alas 10, pag dinalas na alas, bubukol kayo sa inyong bangungot, mahirap na, disgrasya. So, ang ating coordinator ay timekeeper din siya. Okay? Siguro pang last na ito sa coordinator. You're the coordinator ng the boss. Okay? Pidinili natin yan kung bakit ko ilagay dyan. Ang isang dahilan kung bakit nagkaroon ng relationship, marami kami sa namang coordinator ay bossing. Uy! Trabaho! Bossing nga eh. No, hindi bossing ang ating maging category. Father. At ang father ay namumurot din. Nagagaro din. Sabihin, nagsasalita din para ituwid lang as a father. So, hindi boss. Kasi ang boss, pag minsan, wala na idudulog na i-build-up masyado na relationship. Though, maaaring sa time allotted, pwede ka maging boss, pero after ng BOI, aagwat sila sa iyo. Kasi sa sistema ng pagiging boss. So, ang dito ay hindi, boss. Alright, second na tao, napili natin talakayin, health coordinator. Ito na. Ang sabi dyan ay, my mission is to prepare and present health lecture each night on a given spot time. So, kung anong oras ang ibinigay sa inyo, health coordinator. So, kalimitan sa BOI, ako, bago nag-evangelism, hindi na ako, kasi ayaw ko man na maabot, natatapos na, kasi yung mga tao din, ayaw rin gagabihin. Kasi pagka sobrang gabi na ako, saan na yan? Inanakaw na natin ang walang time. Kaya ako pag minsan pag nag-evangelism, ako na rin, pag tapos ng special number, ako na, pagtayo ko, nag-play na ng health tips. And then after ng health tips, hirap na ako na namin message. So mga health tips lang, may time lang, so, health lecturer, cleanliness and sanitation. Saan? Sa inyong bahay na tinitirahan at sa lugar na inyong pinagdinitingan. Siyang may concern. Okay? Ang health lecturer. So, bukod sa nangyari siya ng kanyang health lecture o health tips niya nightly, na tinitiyak niya na yung kanyang sasabihin ay maguguluhan sa tamang panahon ay binigay ng sa kanya. Okay. Next, bibigyan mo ako ng daan ito itong cleanliness and sanitation sa bahay na inyong tinitirahan at saka sa tayo. Minsan kasi yung mga audience natin sa tayo, higit kung sa church yan, kung nagkirap tayo ng mga venue sa government, yung iba kasi yung mga atin nagtatalay ng mga kaining chichirya. Pag-alis niya, akala mo ay smoking mountain. Kaya ang inyong issue ng health director niya bago umalis, okay, pick up yung mga talab. At kung magagawa ng health director sa mga pag-provide sila sa venue at maging sa bahay ninyo na mga tamang kasubanan. Kasi ang pangit na larawan na ang inyong tinitirahan ay hindi na-range. Ay kung kayo rin ang nalaman ng inyong mga interest. Ang hindi pa lang ng bagay na ganito. Na-discard lang rin. So, health directors, health coordinators will do that. Hindi siya na trabaho, kundi papanuhin niya, iharap niya sa team, at iharap niya sa church na dapat naging ganito magpatulong para dito. Then next, sabi dyan, may kinalaman din ang health sa inyong kinakain. Kasi pag puro kayo chichirya at puro karang-karami, baka ang buhay din dapat umabot pa kayo ng 90 years, baka 30 na lang. So, ibig sabihin may concern, balance tayo. Ang inyong hahanapin mga pagkain, hindi dito ko sabihin na vegetarian o non-vegetarian. Ang sabihin dito sa pagkain ng tingis at balance tayo. Balance eh. Ngayon. Baka naman kasi 4-5 noodles, kasi madali lang. Matic noodles, lagay noodles. Matic, ano yung isa? Ano yung isa? Pansin mo, kanton kasi matic. Kanton. Kinakailangan masustansya
yung donation sa amin na pera pang Jollibee, ay pagka napa-Jollibee na kami, yung pera niyo para bukas, bigay na lang ang bilhin namin ng prutas, bago-bago. So, pinapakialaman dito ng health lecturers, health coordinators. Yung inyong pinakain. Actually, makikialam sa inyo kung anong tama na sa kain. Para mas maganda lahat natin, di ba? Kasi kung may magkasakit sa inyo, ba problema malaki? Dalawa na naman mabawas kung may magkasakit sa inyo. Bakit dalawa? Kasi pagdating ng kaibigan things, hindi ko nyo iwanan lang siya isa. May bantay na isa. So dalawa na. Mawawala. Kaya avoid natin magkaroon ng sabi ni Flavier, pag magaman-patay na, sa hirap ng buhay, bawal magkasakit. At napaka-uneasy sa team kapag during the DOY ay meron kasakit. Kaya kung nung araw, ang lalayo kasi namin namin pupuntahan ng aming tagubilin lagi bago pumunta sa PUC. Bago mag-December, bago umalis na yung kami 2 to 3 months na nag-meeting na kami ang team. Inihayaan siya. Kaya lagi ko bilhin, kung kayo mag-join na yun, ang ating plano, hindi magkasakit. Kaya lahat, talagang inihayaan siya. Nung kami sa PUC, nag-exercise tayo halos 3 times a week kami nag-exercise. Preparation, sa exercise, pero kami devotion na nagiging na namin. Kasi may pasok pag-araw, so tayo kami mag-gin sa mga bagay na ma-usapan natin ang talusugan namin maayos. Kaya lang talagang sa higpit ng stage, hindi ko talaga may iwasan. Talagang may talaga ako, pero wag yung tuloy-tuloy na straight na halos for 2 weeks. Talagang pwede ako yan. Pagkat narin, less natin na gano'n, mabuti bagay. Kasi talaga may pagkakataon na marami kung nakita yung maraming interest kailangan yung maramahin. Pag minsan, magpapasimula kayo ng stress ng mga ganyan. Parang marami kayong harap. May meron pagkakataon. Pero pagka-less naman ang paharap, at wala kayo paano mga harap, eh dito lumulabas hanggang alas 5. So, food, and then right down sleep, etc. as needed. Yan ang health coordinator. Para medyo madali-dali ng kante, pwede maraming magagawan sa kanya. Okay. Next, music coordinator. Anong tatrabaho ng music coordinator? Ito. Prepare a theme song and songs. High-tech na naman kayo. Kalimitan sa namin worship field, mayroon ng projector. So, ang music coordinator, yung mga lahat ng songs na nakalagay na naka-PowerPoint na, pindot na lang kayo ng pindot ko ng songs. At mayroon kayong pinagkasaguan ng mga theme song. At praktisado na kung kayo na alam niyo yung theme song. Okay? So, noon kami, low-tech pa kami noon. Alam ba kung ginagawa namin yung 2 to 3 months na pag-uusap namin bago DOY? Mayroon na ako mga coordinator, mayroon na ako idinidiman aming iniutos sa music. Bumili ka ng Manila Better. Manila Better, pinabibili ko ng abrote kasi kami naman. Wala kaming projector, mano-mano. Bili ka ng Manila Better. List mo yung title ng songs. Kumplituhin mo na yung tamang spelling, yung tamang wording sa lahat ng songs. Isusulat na. Kaya mga may nukot sa pagiging teacher, alam niyo naman. Sulat yan ng Manila Better. Tapos, pag nasulat na lahat yan, kung ilang pirasyo yan kasama ng theme song, ilalagyan niya ng kawayan sa ibabaw para pang-bolt. And then, ini-roll lang yan. Tapos, mabalutin ng plastic kasi kung malayo ng bagay, kung magdaan sa tubig, maulan ng dagat, sure, pagdating sa venue, intact, magagamit throughout 2 weeks. Ngayon naman, high-tech na, lahat ng mga nagbibigay ngayon ay may projector na. Kaya ang inyong gagawin sa laptop, ihamahan niyo. Huwag naman kayong mag-type doon na palibasa pa kayo maliliit ang font. Dapat naman kasi may audience din kayo, hindi naman lahat kabataan, audience din kayo mga kabataan. At kahit may kabataan, may mga kabataan na medyo malabo ng kaunti. So lalaki-laki ang font ng mga ganong bagay sa kabataan. At yan din ang ini-encourage sa amin ng mga pastors. Sa ating evangelism, dapat malaki ang font. Para yung palalayo, mabasa nila yun. Alright? So, pagkarating sa mga songs. Next, sa music. Yan na. Pinagkit ko na sa inyo. Hindi naman nila paper. Pag isa lang na. And then, know what kind of song you will sing sa special number. Mas maganda ba kung magkaroon kayo ng pagkatay bago mag-actual ng DUI, nakapagplano kayo, alam na ako mga topic ng speaker. So,
siya maghingi ng appeal song. Alam na na. So kung pang 6 days siya na mag-appeal song, kung 6 days na patagos, may appeal song, so lahat ng topic na alam niyo kung anong appeal song ang pwede doon. So music yan, nakakalaga. Alam niyo bakit makalaga ang music? The music will be lively nightly meetings sa music. Kapag ang dapat na doon ay ikot-ikot, ay makita niyo mga audience ay nag-uwit, mas maganda talagang through that music ay buhay ang nakalagay. Okay, next. Ayan, pinanggit mo na yan. Assign who will lead for song service. A special number. Play or run guitar. Gusto mo kayo yung pinapayagan natin ng video style. Naka-flash habang sasabay naman. So wala kayo problema ngayon sa instrument. Pero sa ngayong panahon, high-tech na, ang ating video ay pwede mo lang ng gitara o lang ng mga. Dala nyo na lang ng mga equipment. Play na lang. Sasabay na lang. Napakaganda. So, at least na-arrange yung mga song. Mamipili kayo ng mga sa YouTube. Kung mamipili kayo sa YouTube, ay kung, alam mo Power of Your Love, mamipili kayo ng style na hindi masyadong questionably in rhythm niya. Mamipili kayo, marami ng pilihan. Mamipili kayo. Ang yun ang i-download at yun ang inyong ihahagay sa inyong music. Alright? Ano ba? Okay, proceed tayo sa prayer for dito. Yung aming speaker ngayon sa worship. Pinahalaga nito ang pinakita prayer. Actually, ang ating church pinanghahawakan yung saying, more prayer, more power. So, kinakailangan makita nito ng kahalagahan na kung sino mga may lalagay din yung prayer for dito, siya mismo ay konbensido sa pananalangin. Kasi kung hindi siya konbensido sa pananalangin, lalo na lang kayo na mas tawag na kayo panalangin. So, bahalaga ninyo. Yun nga, yung aking binanggit sa inyo ngayon, ang nagiging kapasang matiro kayo manalangin mo yung ating gabi. Kasarapan ng tulog. Nawala na rin yung essence ng aming prayer. Nakakatawa, pero magandang alalahanin ang nagbigay sa akin ng ibang pananaw tungkol sa paano namin magamit sa pinaka-the best way ng mga ganong mechanics. Okay, prayer po nito ang gagawin. Design a plan for prayer bands. May bisita ako na sa mga district pastor noon. May bisita ako from Samuel University, mga Korean. Ang style nila, ito yung venue kung gawa ng Roldan. Design doon sa pinaka kung saan bahagi ng pinaka-palapit ay doon sa side yung nadalala sila. May daladala sila ng parang nakita ko lahat. Ang kalang prayer band ay mayroon dalawang luluhod. Ang iba nakaupo, mga Korean talaga ay madalang luluhod po sila. Pero ang iba naman luluhod doon nag-pray sila. Talagang tuloy-tuloy. Pero hindi na distract. Ang iba kasi minsan nandun na po sa gitna sa loob, tatawagin na pray na lang. Ganito sa gitna nakaka-distract. So ibig sabihin makikita na ang prayer coordinator mag-design siya ng paano maipagapos o paano gagawin ng prayer. Alright, next, ano gagawin ng prayer coordinator? Assign a specific prayer schedule such as number 1, opening and closing prayer sa nightly meetings. Assign niya. And then pagkatapos sa worship ninyo sa inyong bahay, sa tinitira ninyo, at maging sa inyong pagpunta sa visitations. Yan, visitations. Sino mag-pray? Kasi kung isa na tulungan natin, ikaw na, gawin na lang. Kung kayo magkakalo sa harapan ng inyong binisita. Dapat doon, okay, visit number 1, after that conversation, bago alis, yan manunalangin, sige dito, sa bahay pa na lang. Naka-schedule lang. Hindi doon, nagkakasiguhan mo doon. Iba siya nakikita na natin binisita. Pray lang. At least, hindi schedule yan. Visitation. Ano pa? Serenade. Ini-schedule. Okay. Una na, hahangayin natin yung manalangin. Sige dito. Sure yan. Sure good. Okay. Set the tone of a prayerful life. Ang prayer dito.
music, yung introductory sa gitara na magdadala ng ganda na pasok ng songs. So, dito din, ang prayer coordinator ang siya magsiset na tone ng ang membro ng team ng DUI ay magkaroon ng prayer life. Next, second to the siya tayo. As a pastor of the group, ay biro ko yan. Sa DUI pa lang, maging pastor ka. Kaya pastor. Ayaw. Pastor ka sa loob ng 2 linggo para ang buhay ng inyong team ay maging prayer, etc. as needed. Alright. Okay na yung prayer ulit dito. Magagawa nyo na yan kasi napakagandang bagay ang pagiging natin ng prayer. Ganda ng outcome yan. Makita nyo yung magandang aura ng buhay na yan. Okay, so Christ, light, and sound ang coordinator. Ito ang gagawin. Secure, in charge, responsible for the following: light and sound, wires and microphone, guitar, organ, meron. So, may magnetic na, so hindi naman siya yung guitar, organ. Chairs and tables, gagamitin sa 1980s. Kasi minsan sa DOI natin, ang mga upuan ay mga mamulak, matukato rin sa rings. So, itong ating supplies, light and sound coordinator ay siya mamasiwan yan. All equipments, lahat ng gamit niya. Maging laptop, maging projector, mga wirings niya, extension, so on and so forth. Mayroon siyang say yan. Mayroon siyang say yan. Pag nawala ang mga wiring, siya ang nagawin. Papaluin natin ang dos yung ito at bakit nawala ang extension. Ang sabi ng wala. Yung pamating extension nila yung pinagdaraman na yun. Hindi yun at-least ay tapos. So, ang supplies and light and sounds, lahat ng equipment sa meron sa inyong grupo na yung ginagamit, siya ang meron po. Ito. Maging responsible siya. Yan ang pinakadarating niya throughout the 2 weeks. Kaya pagka nagkaipon, tapos na meeting, siya yung mag-i-face kung lahat ng equipment niya i-iuwi. Iba'y mag-i-face doon, siya yung mag-i-face kung ganyan na kalitan. Pag na-i-face na, okay. Sure. Pag-uwi, sure na siya na lahat ng gamit is okay. All about it. Okay? So, yan ang ating lights and sounds. Siguro, marami dyan. Kalimitan lalaki ang ating nilalagay dito. Pero, hindi naman natin inaalsa ang karapatan kung meron babae na gusto mo nito. Kasi meron talaga babae na ayaw ng guts sa ganitong bagay po. Pwede din sila. Pero mostly, ang ating lights and sounds ay lalaki. Kasi kung minsan, pag napundi yung ilaw, aakyat. Bakit pwede dito ng babae? Hindi siya mag-akyat, hindi siya mag-assign na mag-iusap na pagkakit ng ilaw yung papunti. Lalaki babae pwede. Pero kalimitan yan, sa normal na tagpuan, lalaki ang ating nalagay. Alright. Documentation, siguro tinagdag natin. Nowadays kasi ang dami na ngayon, dito pa sa CP1 ay nag-training na si Pastor Michael Galigan na di ba? Meron na. So may grupo na. So at least kung may grupo na kayo, marami na sa inyo marunong kung paano makuha ng document, paano mag-write na, paano mag-grupo ng report. At least sure na, madali natin mahirapan. So yan, documentation and communication coordinator, prepare for the equipments needed sa documentation. Kung kailangan lagi meron kayong supplies na isang kupang ba, isang ring, subihin, andyan. Okay? Exercise right communication sa team. Kapag nakita niya na inyong communications ay nagkakit ng pag-uwalay, ayusin niya. So, prepare video report. Of course, kahit huwag nyo nang hintayin kung saan kayo. Bawat event na meron kayo, yung ating na-assign dito, matik sa kanyang isip. After this event, meron akong 2 to 3 minutes video report na meron kayong pwede ibigay ng input para dito. Bigay niyo sa pastor. At pag minsan na nailangan kami, diretso na agad. Pag galing kay Pastor Porto, send mo na sa akin. Every time na mayroon tayo report sa mga congressmen, mayroon na rin kapatid. Sa ating video report, at least 2 to 3, huwag nyo nang pangalat kasi. Kasi yung 2 to 3 na yun, pagdala natin sa opisina, at pagsasama-samahin ng report ng ODCC na
nababawasan tayo ng building. Pick up lang doon, magka-cut lang doon, kung ano maganda, hindi nyo naging minister. Kasi yung ibang mga department ay mag-pupuno din sa report. So yan ang kailangan for the major report. Get pictures or video clips, and then so natulungan naman kayo kung paano mga pictures, kayo yung dumaan pa sa mga kayo. So paano ang positioning, paano, alam na, hindi na kinakailangan sabi ng station na kailangan ko pag-increase na improve. Okay. Compile all important pictures. Compile. I think na kayo, para hindi mo puno sa video, so meron rin drive na pwede ko lalagyan. If ever needed ng district pastor at yung church, na meron kang picture para sa report ng church, meron ba yung manibigay. So it's there, it's needed. Alright, dito tayo. Interest, DOP coordinator. Alright, ano ang magiging function ng interest ng DOP coordinator? Alright, number one, responsible for DOP reasons. So, oversahin ng inyong district pastor, oversahin ng DOP coordinator, interest coordinator ng district pastor, na mag-supply o mag-provide ng DOP. Voice of Promise. Voice of Promise. Alam niyo kayo mga member ng DOY? Pagka may BO relation na pag-aralan nyo, kasi dito, sa BO relation na pumunta kayo ng Bible study, magandang training ito kung Bible study ang BO relation. Bakit? Sabi, wala kayong matatakutan ang tanong nila na hindi masasagot kasi doon sa naglang binasa ng BOP, kung may tanong doon, ipag-ulit din doon, kasi nasagutan nila eh. Ang tanong doon ay ituturo kung anong page makikita ang sagot. Kaya hindi mo problema. Matatalo na kung magtanong na kung saan nahanapin. Kaya hindi yan pasimulan na mag-aaral nyo ng Bible study. At kung yung way, nasa inyong visitation, yun ang gagamitin nyo kung siya yung mga BOP. Okay. Keep the files of interests us. Ano yun? Type A. Naiintindihan nyo ba yung type A? Lagyan na natin ang iba. Type B. Type C. Okay. A, B, C. Sa inyong voice of youth, bago kayo dumating, kasi sa district na naman kayo, kung church yung magiging mother ninyo, ay itinagagalang din sa mga elder yung kanilang mga interest. Pwede biological, mga anak, hindi nyo nila na. At then, yung bisitahin. Sa inyong visitations, ma-identify ng interest sa DOP coordinator, okay, ito yung type A. At type A, yan yung mga interest natin na sila nagpasyanan na tanggapin si Jesus Christ at pagkita na baptism. Nakapatigorize siya na type A. Ang type B, sila yung mga Bible student na makita nyo yung interest na tuklasin yung mga bagay na dapat na matuklasan. Ang type C, yan, type C speaker, type C coordinator, type C. Ito yung mga type C na kayo lang narinig yan kasi ganda. Pero, pwede natin itong ma-turn into B and A. Nakasalalay ang ito sa ating speakers at ating coordinator at sa interest ng DOP coordinator. Paano yung mga type C? Sila yung, nandyan lang, maatibiligan din, kasi di pa nagdara kayo. Nandyan lang kasi yung special number, yung masaya sila magkikita. Mga ganun yan, mga type C. So yung mga type C, dadalhin natin sila papuntang B or A. So pagka meron ng ating interest coordinator nito, meron siya ng lista, hindi kayo problema sa inyong movement sa team. Kasi alam nila kung paano. Ang visitation. Okay. Plan for visitation. Okay. Sa visitation, mga kapatid ha, may pagkakataon na sa inyong visitation, hindi na kayo pwede tanghalian kasi meron naman kayo mga bisita na nakakainin na kayo. Pero, kayo din ay magiging ang tawag niyan. Magiging masino na pagkaramdaman. Ano tawag ba niya natin? Kung hirap na hirap naman. Sensitive. Parang sabi, sige na, dito na kita nakalian, tanong makikita niyo, tapos siya rin, magkakaroon pala
So, maging ano kayo, maging malakas ang ating pakiramdam. May magandang tulong inisip ko para hindi kayo maging pabigat sa akin. Okay. Plan for visitations and give the names of interest for prayer band. Inibigay. Schedule and make program for DUI preparations. Kaya, kung within that 2 weeks, kaya mapasagutan lahat at doon lang kayo nagbigay, schedule niya magkailan ng graduation. Pero mas maganda sana, ang BUP na i-release na siguro ang upload ng DUI. Mas maganda. Alright. Etc. Okay. Ilan na lang ito? Children coordinator. Yan na, children. Mga mahilig na maging guro pagdating ng panahon. Prepare for certain time. Teach children how to pray. Alam mo bakit in a specific natin ilagay ng children na teach children how to pray? Kasi minsan, nakakalaman ng mga bata kung doon ang laro nito. Talagang pinaka-rule ng children coordinator na ang kanyang pagtuturo ng mga bata maintindihan. Kaya biglang ko na ang maintindihan ng mga bata na sa panahon ng pananalangin na talagang pananalangin. Okay. Kung hindi man makumpleto at least na mataas ang number ng mga audience na bata na naiintindihan ng reference ng prayer. Yan ang magiging goal. Ano ba? Responsible for children materials. Ang kinakailangan. Mga pag-drawingan, mga pang-color, so gagawa sa paraan. And then choose story them. Kasi minsan may kukunin siya ng mga taga-istorya, ay istorya ng barbero, ay avoid yung mga ganong istorya. Wala namang basis, basta lang masabing may istorya at mag-enjoy ang mga bata. Kung di talagang nakalanin niya ang ulit ng story. And then, etc. as they did kung ano ang lalabas. Alright? Clear yun? Okay. Ito na. Last na ito. Usher and decoration coordinator. Siyempre, yung venue ninyo, lalagyan nyo din ng magandang awat kahit paano. May cortina, kaya mo talaga ng bulaklak. Basta at least magiging ang aura ng venue natin is peaceful. Ang gagawin. So, yung usher, anong gagawin? Decorate the puppet and the venue. Ano ba? Arrange the puppet. Change the tables doon sa harap. Ano pa? Always wear your smile. Kaya kukunin nyo na kung hindi man siya marunong mag-smile, bibigyan niya ng salamin at mag-practice sa bahay ng mag-smile. Yan. Maintain the cleanliness of the area. Part na siya ng usher. Pagkaman may kayo na tayo. Mas maganda kung wear na may lalagyan niya. At least, pati yung mga interested nyo, madali kayo makilala. Bakit? Medyo pagkakita lang mas matanda ni Joel sa kanila, ang tawag ay kuya mo. Depende yan, alam yung mga interest natin. Narunong din naman silang i-deal kayo kung paano kayo tawagin sa inyong mga pangalan. Kaya maganda ang DUI team may name tag. Alright? Usher nito kasi. Now, ito mga usher, mas maganda. Through ushers, matulungan natin ang ating interest kung ano ang gusto nating direction sa kanilang pagtuto. Hindi yun sila pipili. So yung mga una, i-usher natin sa harapan. Tapos yan, pagka naging creative naman ang coordinator, ng lahat ng mga nauna nasa harapan, yung first three, yung bigyan ng regalo that time, yung inyong pag-a-usher pa una, hindi sila magdadal mag-isip kasi, sandali yung in-usher sa harapan ng una ay may ginagawa kasi first three, unang dumating. Lalagyan ng counting ng variations na sa natin para yung audience din sana matutupo kasi ito pa naman nila something like that. Hindi naman yung tayo, hindi ang suhol, kundi ang motivation para ang ating direction na pagka nagsalita ang speaker ang helping to learn. Kasi kung minsan pag nag-isa akin sa speaker, ang audience na natin na sa likod, walang laman ng harapan, mas maganda ang ushers, maganda talagang yung mga ushers talagang hindi ang kanilang approach ay hindi ang mga interest. So, yan ang gagawin. Okay. And then, avoid extra noise mga usher. Kasi kung isa na maingay, ay inuuna, ang mga unang nag-iingay ang mga ushers sa likod.
ito ang may namalakas ng team. Kung nagsasalita namin, kung may nag-perform sa harap, nadi-distract. So, yan na, avoid distract. Alright? Yun na tayo. Finish na tayo. Now, according to the spirit of prophecy, ito na. Ito na yung second lecture. Tuloy-tuloy ko na pala. Now, natapos na yung ating mga trabaho ng mga coordinator. Kaya, itong nakita nyo na, ang work na may coordinator, kung hindi pa kayo nakapag-design kung ano ang magiging function ninyo sa team, at least meron na kayong idea na mataas ang portion ko sa sarili ko ganito, pwede ako sa ganito. Kaya pag nag-go ng team, ako na po ang bahala sa interest ng UP.